Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Ang ginagawa namin is we work back. So, sisimulan namin sila sa contemporary na skills, modern na skills. Sa carpentry, may martilyo, may pako, may lahat. Inuulit nila na parang ang itsura ng simbahan, kamukha din ng araw. Discrimination. Oo, kasi kung walang discrimination, anong problema ko? Bakit hindi ako nabigyan ng visa? Hindi sila makapunta ng Amerika, hindi sila pwedeng magkita. Ang long distance relationship, medyo mahirap yan. Hindi na maintain. So marami talagang nawasak na relasyon. Ang mga nanganganib na heritage site sa bansa may tagapagligtas na. Sa ilalim ng scholarship program ng Eskwela Talyer, nabibigyan ng pagkakataon ng mga out-of-school youth na magkaroon ng sertipiko para magkumpuni ng mga istrukturang mahalaga sa kasaysayan at maging conservation practitioners. Hindi lamang daw ang pira-pirasong bahagi ng kasaysayan ang nabubuo ng mga mahihirap na kabataan, kundi pati ang gumuho nilang mga pangarap. Kasabay ng paglipas ng panahon, tila bilang na rin ang araw ng mga gusaling saksi sa ating mayamang kasaysayan. Ang Manila Metropolitan Theater na dating masiglang pambansang tanghalan ng mga lokal at banyagang artista noon pang 1931. Ngayon, isa ng bodega. Tumigil na rin ang oras para sa Philippine National Railways o PNR na pangunahing istasyon ng tren noon pang 1891. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, nasa mahigit 300 heritage sites sa bansa ang nanganganib gumuho at tuluyan ng mawala. Yung pinaka-importanting heritage structure natin na nawawala na. So parang yung history natin, parang nawawalang isa-isa. Para sagipin ang natitirang heritage structures, inilunsad ng gobyerno ng Espanya sa paikipagtulungan ng NCCA, TESDA at DSWD ang Eskwela Talyer noong 2009. Karamihan sa mga gusaling ito, impluwensya ng arkitektura ng Espanya sa panahon ng kanilang pananakop sa ating bansa na ngayoy bahagi na raw ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Dapat tanggalin na natin yung mentality rin na itong building na to ay Spanish period and all of that. Ang mas magandang siguro pagtingin natin sa kanila, it is a shared heritage. Ang gumawa rin mga Pilipino and maraming iba-ibang kultura ang nagbigay sa atin ng mga buildings na to. And us as a nation, we're very multicultural. Itinayo ang eskwelaang ito para sa mga kabataang edad 17 hanggang 24 na walang kakayahang makapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Dito, sa loob ng 1.5 taon, libre silang tinuturuan ng mga kurso na may kinalaman sa pagpapanumbalik ng ganda ng mga lumang istruktura. Ang mga workshop dito ay ukol sa metalworks, carpentry, masonry, painting and finishing, plumbing, at electrical wiring. Espesyal ang kaalamang ito dahil ginagamit ito sa paggawa o paggaya sa mga lumang arkitektura na hindi matututunan sa ibang paaralan o pagawaan man. You do get to learn yung sa TESDA na skills, pero sinasamahan pa yan ng mga ibang skills na kailangan malaman mo to be able to call yourself somebody, a practitioner of traditional building craft. Ang ginagawa namin is we work back. So, sisimulan namin sila sa contemporary na skills, modern na skills. Sa carpentry, may martilyo, may pako, may lahat. Tapos, pabalik ang development nila hanggang sa matuto sila ng carpentry, wala ng pako, lahat naka-joinery na lang. Isa sa mga nabigyang oportunidad mag-aral sa Eskwela Talyer ang 23 taong gulang na si Paul. Dating batang kalye, lulong sa bisyo at mahilig sa gulo. Adik po ako nun. Sa Solben.
Wala pong ginawa, inaabot po ng magdamag sa tambay, madalas nahuhuli, na-curfew. Nasira po yung pag-aaral ko dahil po dun sa bisyo ko eh. Napabayaan ko po. Nang mahikayat ng kaibigang pumasok sa Eskwela Talyer, unti-unting nabuong muli ang kanyang buhay. Lahat po ng pabor na sa amin na eh, nung time na nag-aaral kami. Kaya thankful po talaga ako sa Eskwela Talyer. Allowance, libreng pagkain, hatid sundo ka na, tatamaring ka pang pumasok. Ngayon, siya naman ang bumubuhay sa mga nasirang makasaysayang istruktura tulad ng simbahan ng Malate. Siyempre may iba pa pong bata na hindi pa alam yung luma. Kapag nasira po yung heritage na yan, wala na silang makikitang luma, hanggang libro na lang sila. Hanggat kaya pa namin gawin yung mga luma at i-restore. Makikita nila, ma'am, na ayan pala yung luma. Buhay pa rin. Diba? Nasa kultura pa rin tayo, hindi natin napapabayaan kahit luma. Panatag ang simbahan na maayos itong magagawa ng mga nag-aral sa Eskwela Talyer. Mahalaga na ang mga gagawa ng magiging bahagi ng restoration are skilled. Meron silang nauunawaan yun. Kasi ang restoration hindi lang naman siya basta-bastang tatapal ka. Nakikita natin kung ano yung kahulugan ng mga istrukturang ito sa misyon o sa simbahan ng Pilipinas. No? Dahil itong mga struktura ay napapalooban din ito ng maraming mga istorya. Giit din ng NCCA, hindi dapat ipagkatiwala lang sa mga karaniwang karpintero ang pagpapaayos ng mga heritage structure. Hindi pwede kasi sisimentohan nila yun eh. Kailangan nun expertise. So alam mo dapat yung gagawin mo. Hindi pwedeng amateur lang. Kasi yung halimbawa, yung paghahalo ng anong palitada, hindi nila alam yun eh. Basta akala nila basta semento lang. Pati yung kulay ng mga simbahan ng araw, kulay rosas, kulay dilaw. So ginagawa din ng Eskwela Talyer yung parang inuulit nila na parang ang itsura ng simbahan kamukha din ng araw. Isa sa mga iniingatan din nilang proyekto, ang pader sa Fort Santiago na mahigit 4 na siglo ng saksi ng mga importanteng kaganapan sa bansa. Noong panahon ng Kastila, ang daming Pilipinong nakulong doon, lalo na noong panahon ng Hapon. Ang dami din. So part din yun ng ating history. Subalit ayon sa NCCA, hindi lahat ng heritage structures kayang buuin muli ng Eskwela Talyer. Kulang kasi sa pinansyal na suporta ang gobyerno para sa mga proyektong ito. At kung mananatiling walang sariling programa ang pamahalaan, hindi malayong tuluyan ng gumuho ang mga istrukturang testamento sa ating nakaraan, gaya ng pagkawasak ng kinabukasan ng mga batang delinkwente na nasa gipsana ng programa. Ako po si Renzo Ongkiko, nag-uulat para sa Reaksyon.